Perwisyo ang dulot ng bagyong Egay sa mga biyahero. Nakansela kasi ang maraming biyahe pa uwi at papunta ng probinsya dahil sa sama ng panahon. Sa usaping batas, may maaari kayang managot kapag nangyari ito? Para dyan makakasama po natin ang ating kapuso sa batas na si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning on this cold, rainy day, no? Napakaulan talaga. At masalimuot lang na may mga nakanselang mga biyahe. Correct. Pero attorney, ayon po sa batas, may habol po ba ang mga pasahero kung halimbawa makancel o madelay ang biyahe nila dahil sa bagyo o kung masama ang panahon? Well, depende kung anong klaseng pasahero, no? Although as a general rule, kung dahil sa isang bagyo o masamang panahon at kinakailangan na makancel ang mga biyahe, walang liabilidad ang common carrier. Considered ito as a fortuitous event and as a general rule, walang liabilidad kung hindi makabiyahe ang isang common carrier kung ito nga ay dahil sa mga insidente na hindi nila kasalanan. Tulad nga nito, malakas na bagyo, strike ng mga workers, utos ng pamahalaan for whatever reason. Pero kung ang pinag-uusapan ay pasahero ng eroplano, medyo may karapatan kahit na konti dahil meron tayong tinatawag na Air Passenger Bill of Rights, also known as the Joint DOTC-DTI Admin Order No. 1, Series of 2012, na strictly speaking, sa ilalim ng Magna Carta ng Rights sa isang pasahero, halimbawa, in case na nakansela nga ang isang flight, that's a force majeure or fortuitous event, entitled ang pasahero to certain rights. Isa na dyan, refund. Halimbawa, maaari ding ma-rebook ang ticket. So at least, very clear sa ilalim ng batas kung ano yung karapatan ng pasahero. Alright, attorney, kung halimbawa abutin ng matagal na oras yung paghihintay ng pasahero, sino ba ang dapat managot sa aberyang dulot nito? At may responsibilidad ba ang transport provider na magbigay sa kanila ng pagkain o iba pang mga tulong? Halimbawa, hotel accommodation, ganyan. Well, tulad ng sabi natin, depende sa pasahero. Mas malinaw nga, yung dun sa airline passengers, merong karapatan na hindi naman din palagi nasusunod. Alam mo dito, mas marami theoretical ang pinag-uusapan totoo natin. yan. But in actuality, marami pong hindi nasusunod, kaya kailangan pang mag-file ng complaint. Pero kung ano ang karapatan ng mga pasahero, in case of delay, cancellations, at iba pa, at least malinaw nga. Wala akong alam na ganitong mga rules kung ito ay sa bus, o barko, o roro, or whatever. Kawawa naman. Yung general rule lang na walang liabilidad in case of force majeure or fortuitous event. Pero sa ilalim ng Air Passenger Bill of Rights, meron ding konting karapatan. Halimbawa, kung yung delay ay at least 3 hours at nandun ang pasahero na sa airport, whether or not kasalanan ng airline, so kahit na force majeure ito, entitled ang pasahero to refreshments or meals, free phone calls and email, and first aid kung kinakailangan. Pwede ring ma-rebook ang kanilang tickets without additional charge sa susunod na flight or within 30 days or ma-refund ang cost ng ticket depende sa pasahero. Kung taga-probinsya kayo, unfortunately, hindi naman required ang airline na bigyan kayo ng hotel accommodations. Pero kahit na yung pagkain, parang hindi na tutupad yun. Oo, kasi sa alam ko, napakaliit nung napakaliit nung penalty. Kaya nga sabi nila, So, ma-penalize na lang sila para kesa magbayad. kesa ma-agrabe pa sila na mag-provide ng refreshments kahit na tubig man lang. Mas diba? mahal yun. Correct. Anyway, maraming salamat sa mga Oo. binahagi niyo po sa amin, Attorney Gabby Maraming Concepcion. salamat din. Keep safe. Sana wala namang masyadong maabala. Ang ganda ng picture niyo ni Gabby Concepcion. Attorney, happy Happy Hump Day! Hi, Gabby Concepcion.